Itong fraternity natin, when started during 1968, mayroong constitutions perhaps doon sa UP. Pero ang sinusunod natin yung TCOC, Tination Codes of Conduct lang talaga. From 1968 down to 2000, yun ang sinusunod. Walang clear na constitution. But about 2000, ang NEC natin, nagkagawa sila ng constitution. Okay, so pero hindi masyadong na-disseminate to any chapter for that. Now, at this point in time, nagkaroon din ng development ang global. So, ang nangyari ngayon, nagkaroon ng dalawang constitution for those other chapters na nag-pay allegiance to global and those who are following the old structure. Pero yun, the old structure, the national constitution, which is rooted na rin. Now, this is, I understand, I comprehend the advocacy of the founders and the global to unite the fraternity. But the question is, medyo rooted na ang yung itong isang grupo, no? Then the global constitution that global advocates is trying to convince or encourage ganun, but they have also their own ways to protect their interest, no? So medyo madugo itong gawin natin. So kaya nga kanina natanong ko kay tatay na ilang taon ka na tayo, sabi niya 72, ilang taon kaya ito ma-realize na ma-unify ang conflict between this constitution. So ako, I was confronted by this issue kasi tinatanong ako ng ibang side, saan ang stand ko? Sabi ko, sarili ko, I am neutral. Everybody's welcome in WW. So lahat, basta tawga mo, welcome. So makinig ako sa global, makinig ako sa NEC. Ganon ang prinsipyo ko. Now, ganito ngayon, kung mag-prosper itong global while may mga chapters na mag-advocate while continue itong isang system, paano ito ngayon yung sinabi kaninang kolorom? Pag sinabing saan kang naka-align, pag sinabing global, kolorom ka, sabihin itong grupo. Pag ang grupo naman isang saan ka? National structure, kolorom ka rin. Pero pareho lang sila taugama. Yun ang perception ko nga. How could we resolve this issue? Though merong mga advocacy na ma-unify talaga. Medyo sa tingin ko